Alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So eto, finally, meron din akong nakitang tama, na sinabi, ito nga pong si Roqueta, na nagtatago ngayon at hindi makauwi ng bansang Pilipinas, tungkol nga po dito kay Senator Amy Marcos. Naku po, kayo na nga lang yung nagkakampihan, nagbabanatan pa kayo. So anyway, mga minamahal, for the first time in the history, umagri tayo dito nga po sa sinabi ni Harry Roque. So basahin natin. Sabi dito mga minamahal, kung alam niya na talagang bangag yung kapatid niya, dapat hindi na siya naging promotor ng unity team, which is totoo nga naman, mga minamahal. Basahin pa natin ha. Hindi na raw dapat kinumbinse ni Senator Amy na tumakbo bilang running mate ni President Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte, kung matagal na nitong alam ang tungkol sa umano'y paggamit, 'di ba, ng bato ni PBBM. Ayon kay dating presidential spokesperson na Atty. Roque, hindi na raw sana naging promotor ng unity team si Amy Marcos noong 2022. So, anyway mga minamahal, boom. Boom, tarat-tarat. 'Di ba? Talaga nga namang sabit, malala dito itong si Amy Marcos kasi just to be honest with you guys, napaka-selective ni Amy Marcos. Kapag merong hidden agenda, meron siyang drama. 'Di ba kapag may political interest, bigla siyang nagiging vocal. Pansinin niyo yung ugali ni Amy Marcos, pero kapag kailangan niyang protektahan yung kanyang sarili, very quiet. Itong si Lola Amy. Ngayon, kapag hindi siya napagbigyan sa kanyang mga gusto, biglang naghahamon ng mga allegation. At saka paulit-ulit mong sinasabi sa inyo, 'di ba, na kung talaga mang nagbabato itong kanyang kapatid, di sana dapat tagi-bumbum na yan ngayon. Hindi nakapag-donate niya ng organs sa kanyang ama. 'Di ba? At saka beside mga minamahal, kung mapapansin ninyo, yung ginawa ni Amy Marcos sa rally ng INC, malinaw na pambabastos yun eh. Hindi ko pwedeng sabihin na tinraidor ni Amy Marcos ang INC, pero hindi ko din pwedeng sabihin na kinampihan niya si PBBM. It's a matter na lang kung paano natin intindihin. Kasi, ang ibang mga kapatiran ay galit kay Amy sa ginawa niya kasi paulit-ulit na sinabi ng organizer na dapat yung pag-usapan natin dito ay tungkol lang sa GAA. Pero lumabag si Amy Marcos, which is nag-cause na parang, inciting to sedition na tong ginagawa natin or inciting to rebellion. Pwedeng makasuhan dito ang INC sa ginawa nilang rally kasi what if nagtuloy-tuloy yon? What if mayroong pumambyo doon at naka sa Malacanang, sugurin natin? 'Di ba? What if lang? Dinadamay pa ang INC, ang peaceful rally nila sa ginawa ni Amy Marcos. 'Di ba? Kaya madami mga kapatiran di umano, allegedly, ang napipikon. Galit dito kay Amy Marcos. 'Di ba? Mga minamahal. And ito yung pinaka nakakatawa eh. Yung kahit anong pagbibida, kahit anong ginagawang pagpapapansin, yung hugpong ng pagbabago, talagang hindi bet itong si Amy Marcos. 'Di ba? Kasi ang bet nila itong si Rodante Marcoleta. Kaya pala medyo parang nakikipagkompetensya itong si Amy Marcos dito nga po kay Senator Rodante Marcoleta. Although si Rodante Marcoleta, mga minamahal, hindi natin gusto, pero kung pag-uusapan lang natin ay ang talino, medyo mas may utak pa itong si Marcoleta kaysa nga po dito kay Amy Marcos. Itong si Amy Marcos, do you think mapagkakatiwalaan niyo pa yan? After na ginawa niya yan sa kapatid niya, sa tingin nyo, hindi niya yan magagawa sa inyo? 'Di ba? Sobrang plastic, sobrang mapagpanggap, power play ang peg ni Amy Marcos at kita yan ng publiko. 'Di ba mga minamahal? Kahit nga yung mga DDS, 'di ba? Ayaw kay Amy ngayon. Kasi nakikita nila kung gaano kadalawang muka. 'Di ba? Itong si Amy, kapag kaalyado niya, 'di ba? Sweet, supportive, smiling. Kapag hindi niya kaalyado, ang ginagawa niya, nagpapasabog ng accusation, nagpapasabog ng issue, ng gugulo. Yung sentimento naman ngayon ng mga DDS kay Amy Marcos, pretentious. Pretentious, yan. Pretentious, manipulative, plastic.
Kahit nga yung hugpong ng pagbabago, ayaw sa kanya eh. Kaya yung sinabi ni Harry Roque, hindi ko sa kinakampiyar si Harry Roque pero on fire yung kanyang komento. Kasi basically, ito yung gustong sabihin ni Harry Roque. Huwag kang magmalinis ngayon. Ikaw yung nagpasok sa kapatid mo dyan eh. Ikaw yung promotor, ikaw yung cheerleader ng dream tandem na yan. Tapos, ikaw ngayon yung nagmamalinis. Diba mga minamahal? Kasi yung moment ni Amy Marcos parang fake concern, fake morality, diba? Fake outrage, fake warning sa taong bayan. And I think Amy Marcos is playing both side. Kung saan siya nakikinabang, doon siya pupunta. Kung saan siya may political traction, abay doon siya didikit. At kitang-kita naman natin yan sa kinikilos ni Amy Marcos. At kung talagang may malasakit ka, bakit nung panahon ng kampanya, tahimik ka sa bato? Oo, sa pagbabato ng kapatid mo. 'Di ba? So ngayon, kitang-kita na yung trabaho mo. Kaya yung sinasabi nila na ayaw kanilang maging vice presidente, well, deserve mo naman yun eh. Oo, kung ang ginawa mo na lang ay kinampihan mo na lang yung kapatid mo, naging loyal ka sa kapatid mo, mas inuuna mo yung taong bayan, I think mas mamahalin ka pa ng mamamayang Pilipino. Kasi imbis na makabuti yung ginawa mo, mas lalo ka pang napasama. Tandaan mo yan. Mas lalong napasama ang imahe mo. Imbis na gumanda yung imahe mo sa harap ng mamamayang Pilipino, mas nakita nila na plastic ka. Lumulugar ka lang kung saan meron kang napapakinabangan. And do you think kakampi sa'yo si Sara Duterte? Maybe ginagamit ka lang din nila. Hindi mo ba nagigets yun? Ginagamit ka lang din nila. At pinagtatawanan tayo, ng buong Pilipinas, buong mundo. Dahil sarili mong kapatid, binabalahura mo. Diba? Yan yung masakit eh. Well, ano pa ba yung mahihita natin dyan kay Amy Marcos? Diba? Hindi naman talaga Marcos yan. Lacson. Ampon. Diba? Nakakatawa mang isipin pero napaka-unstable ng utak ni Amy Marcos. At yung kanyang mga sinasabi napaka-unreliable. So, bopuls na lang ang maniniwala dyan. Nung una, tuwang-tuwa yung mga DDS pero eventually, napag-isipan nila na kung kaya ngang traidorin ni Amy yung kanyang kapatid, diba, sila Sara Duterte pa kaya. Anyway, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!